Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli ay magkakaroon tayo ng verse of the day from Matthew chapter 6 verse 25 to 26. Verse 25. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Verse 26. Look at the birds of the air. They neither sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Salamat po sa salita ng Panginoon. So dito sa mga talatang ito, isa ito sa tinatawag na Sermon of the Mount ng ating Panginoong Yesus, kung saan siya ay nagtuturo patungkol sa kanilang mga buhay bilang kabilang sa kaharian ng Diyos. Na huwag mabalisa. Do not be anxious. Sinabi ni Jesus doon sa verse 25, therefore, I tell you, do not be anxious about life. Yung pagkabalisa sa buhay. Alam ni Jesus, isa sa iniisip ng tao, yung kanilang pagkain at inumin at pangangailangan sa araw-araw. Kaya nung sabi ng Panginoong Jesus, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will put on. It is not life more than food, and the body more than clothing. Higit dito, kaya gumamit ng halimbawa ang Panginoong Yesus. Una ay ang ibon sa verse 26. Look at the birds. Ito yung sinasabi niya rito. Tingnan mo ang mga ibon sa impapawid. Hindi sila nagasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Higit pa ba na mahalaga kayo kaysa kanila? At dito pinapakita yung kahalagahan ng buhay ng tao higit sa hayop. Hindi naman natin sinasabing walang kwenta ang mga hayop, kundi higit tayo sa ibang nilikha ng Diyos. Kaya huwag alala o mabalisa sa iyong araw-araw na buhay. Ito yung sinasabi niya at ginamitan niya ng halimbawa. Inilahad yung sitwasyon, ngunit pinapakita ang kahalagahan ng buhay ng tao kesa sa mga ibon. Pangalawa, sa verse 28, inulit niya, bakit kayo mababalisa at ginamitan muli ng halimbawa? Sabi doon sa verse 28, consider the lilies in the field. Yung nasa kabukiran, yung mga halaman, mga pananim. Sabi niya doon sa verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano sila lumalaki. Hindi sila gumagawa o mahabi man. So kusa na nangyayari ito na pinalalago ng Diyos. At pagdating doon sa 30 to 31, sa verse 30, sabi dito, at kung gayon, binibihisa ng Diyos ang damo sa palang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan. Hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Verse 31, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing anong aming kakainin, o anong aming inumin, o ano ang aming susuotin. So maliwanag dito na pinapakita ng Panginoon na hindi ang pagkabalisa patungkol sa mga bagay na ito. Na ganun din yung kanyang binigay na halimbawa about birds and lilies, mas lalong higit na nandoon yung pagkalinga ng Diyos sa bawat tao. Siyempre, mas higit na mahalaga kaysa sa ibang nilikha dahil ito'y mula sa wangis ng Diyos. So sinasabi ni Jesus ang mga talatang ito na huwag mabalisa. Dahil ang ganitong ugali ay kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya hindi mabalisa, magtiwala ka sa Diyos na panghawakan ang kanyang mga pangako. Ano man yung iyong nararanasan ngayon. Meron kang mental problem, meron kang emotional problem, financial problem, at higit sa lahat yung iyong spiritual problem. At ano pa mang problema mong kinakaharap. Panghawakan mo ang kanyang mga pangako. Alam mo ba, grabe ang Panginoon. Yung kanyang pagmamahal, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang buktong na anak na si Jesus upang tayo ay hindi magdanas ng pagdurusa sapagkat ito'y ginawa na
ng ating Panginoon na siyang naging panghalili, na siya'y namatay doon sa krus para sa kabayaran ng kasalanan ng tao. Kaya ano pang reason para hindi ka magtiwala sa Diyos? Ikaw ba'y dumarating sa ganitong kalagayan na puno ka ng kabalisahan? Tandaan mo ang pagkalinga ng Diyos ay naririyan. Ilapit mo ang buhay mo sa Panginoon. Ito yung nais ng Diyos na mangyari sa atin, na tayo magtiwala sa Kanya, hindi ang mapuno ka ng kabalisahan at pag-aalala sa buhay. Nandyan si Jesus. Ganyan ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. May lubos na pagtitiwala sa Kanya. Kaya ikaw, nababalisa ka pa rin ba? Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Jesus, do not be anxious. Nawa meron po tayong natutunan mula sa salita ng Panginoon. Pagpalain tayo ng salita ng Diyos. God bless you po.